Mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan
at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito diva. yan. Diva at this. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneha, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! I-rated STG Showbiz Top Gunern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Gunern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Gunern. DZRH, Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH, Makibalita, DZRH, Showbiz Makichika, DZRH, Makibalita, Makikichika, Showbiz Makibalita. Yes, magandang gabi Pilipinas. Thank God, it's Friday. Dito ay wala, Ito ang aming programang Showbiz Talk Gunern. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po, si Morley Alinio. Ay, pumasok si Tita Morley. Para sa Yes. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hoy, 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 hoy naman. Ang lamig-lamig ng boses mo, Tita Morley, in fairness. Kamusta naman dyan? Pero bago yan, bago natin ituloy-tuloy ating chikahan, mula naman po sa Arizona, USA, Valentine's na Valentine's ang kanyang suot. Tito Louie Alejandro, hello! Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Top Gunern. Buwabati sa inyo ng magandang umaga, good afternoon. Naibabigat yung amsang magpada. Buenas noches a todos. Tita Gorgie, Tita Morley, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes! Oh my Eto, God. kumpleto tayo ngayon Nakakamiss tatlo. Tita Morley. Oo. So, Tita Morley, nasaan ka exactly ngayong oras na ito? Alam ko, kung 10:15 dito, dyan ay 11:15. Tama? 1 hour ahead ang Japan. Yes.
Konnichiwa. O, di ba? Natawa kon banwa. Chos! Naku, para nang hula ka lang eh. Natawa kun ba, no? Para nang hula ka lang eh. Yes. Oo. So, ang ganda ng mga kinunan mo ha, pero ako hindi ako hindi naman ako nainggit sa mga kuhang yan kasi ayoko talaga ng winter. Pero ang ganda ng mga kuha mo dyan, punong-puno ng yelo. Yan ay kuha sa, itong pinadala mo pang huli ay sa Hokkaido pa ito, sa Sapporo, Japan. Sa Hokkaido yan, galing Hokkaido. Oo, pero kanina bumiyahe na ako, nandito na ako sa Nagoya. Sa Na kung Nagoya. saan ay nasa Nagoya ako ngayon, and then tomorrow, ayan, uwi na ako ng Pilipinas. Ay, babalik ka na ba bukas? Ay, Gusto mo, Oo, diyan ka na pero- lang. Diyan ka na lang, Tita Morley. at mag-swimming-swimming Pero alam mo, sa snow, ha? Alam mo, Tito Louie and Tito Gorgie, Yes. isa na naman sa mga pangarap ko talaga ang natupad. Hindi sa drama ha, hindi sa pagdadrama. Pero nung una kong hawak ng yelo, nung maglag yung luha ko. Kasi pinangarap ko talaga to. So, pagkalaglag ba ng luha, nagyelo agad? Sa sobrang Nagyelo siya dahil. So, Nagyelo Tita siya Morley, dahil. so na-feel mo na kung gaano ka kalamig ang snow, ha? Oo. Taka, ito pa ang naramdaman ko dyan. Di ba tinatanong ko kayo kung ano ang lasa? Yun ang unang-unang ginawa ko talaga. What? Tinikman ko talaga. Ay, bakit mo tinikman? Pwedeng marumi yan, Tita Morley. Madumi. Pwedeng naihian yan or what? Hindi, Gorgie, kumuha ako doon sa pinakapuno, sa pinakadahon, sa may pinakadulong-dulo, pinakamalinis na malinis. Yung Tiniyak ko tumakit talaga ako. yung unang bagsak, gano'n. Yung Ay, yung huling bagsak Oo, pala. yung nasa tuktok. Ng ano. Yung huling bagsak, snow, tinikman ko oo. talaga. At alam nyo ano ang lasa? Oh. Wala siyang Anong lasa. lasa? Parang tubig lang talaga siya. Ay, ako hindi ko siya tinikman. Oo naman. Hindi ko alam ba't Tinikman ko ko naman siya. katitikman. Lahat naman tayong mga Pinoy ay pinangarap talaga na maka-experience ng snow. Tapos, Sino ba namang Gorgie? hindi, di ba? Pero kapag may At alam mo, experience mo na, ikaw naman, Tita Morley, natuwa ka na, happy ka na. Pero okay Ay, ba sa iyo oo. ma-experience uli ang snow? Parang Parang pwede, kahit ayoko wag- na. Sabi ko sa iyo eh. Sabi ko sa iyo eh kasi ako rin na-excited ako nung una. Pero nung panahuli na malamig ay ayoko na. Sabi ko. Alam mo kung Pero bakit ano? ayoko, Gorgie? Nadudulas-dulas ka. Alam mo, Tito Louie and Tito Gorgie, ba't ayoko? Oo. Masarap, Ba't mahilig ba talaga ayaw? ako sa malamig. Gusto ko talaga yung malamig. Ang inayawan ko lang doon, madudulas ka. Madudulas ka. Oo, ako kaya ayoko rin. Oo. Madudulas ka. Pero Nadulas ako, Gorgie. Pero alam nyo, Oo, madudulas ka kapag talaga. nag-i-snow, kapag hawakan mo yung snow, parang bulak kapag bumabagsak. Parang bulak, oo, na manipis. Oo. Ang ganda. Parang Tapos, very fine lang siya na snow, na yelo. 'Di ba? Oo. tapos kapag nag-i-snow pala, hindi ka makapunta kung saan mo gusto puntahan. Tama. Kasi, Oo. Kaya nga ano ka talaga, pwede kang matenga sa isang lugar, 'di ba? Kasi pwedeng ito pa ang pinakamatindi dahil Oo. nag-negative 5 yata kami o 6 that time o 11, di ko matandaan. Okay. Ang tigas-tigas ng kamay ko. Parang nung pagtanggal ko lang ng 3 ang guantes ko, Gorgie. Oo. 4 ang sa 3 yung aking leotard sa isang maong. Leotards Tapos sa naman. damit naman, isang Oo. dalawang t-shirt, isang sweatshirt, tsaka isang long sleeve, tsaka Oo. isang isang jacket. At meron pa akong doon, yung pamatong, ang lamig talaga. At dyan kasi, Grabe. dyan kasi kahit wala ka ng liguan, kahit hindi ka na maligo muna ng ilang araw, kasi hindi ka naman papawisan, di ba? Hindi ka naman, Hindi, Gorgie, ako naman, in-enjoy ko naman yung tubig na mainit, yung shower, in-enjoy ko naman talaga siya. Yun ang Oo. na-enjoy ko, Tito Enjoy ko Louie. siya. Yun ang natuwa ako sa Japan kasi gustong-gusto ko yung CR nila.
'Di ba? Yung Ay, mga oo, marami ang kang linis. pinipindot, lilinisin yung juetra mo, pagkatapos mo. Yung bidet. Oo, yung baby Oo. day na iba-ibang mga linis, tapos pati pa meron Oo. pang parang binoblower, 'di ba, para matuyo agad. Ganon. Oo, yun ang Ako naman ang in-enjoy gusto ko dyan. dito, Gorgie, di ba? Ang hilig ko sa sashimi, ang hilig ko dyan sa mga Japanese food. Food. Ako naman Grabe talaga. ang pa- Yun ang Grabe na-enjoy ang ko rin sash- yung food dyan sa Japan. Dyan Grabe sa... ang sashimi dito. Ay, wag ko kung Sa kilala mo sa si Hokkaido. kung kilala mo Tita Morley, si George, si Georgina Ferris wheel ang tawag namin dyan eh. Si George Vittorio, siya yung nandyan siya ngayon sa Nagoya. Nandyan siya ngayon sa Nagoya at I think dala niya si Zeus Collins ba? O basta may dala siyang artista na magpe-perform diyan sa Nagoya. Ang dami kasing Pinoy diyan sa Nagoya. At may isang actress, may isang award-winning actress na diyan nagpapa-acupuncture. Taray, di ba? Pupunta lang siya sa Nagoya para magpa-acupuncture. Meron siyang may isa diyaang parang clinic na natitest talaga kung ano yung mga diferensya ng katawan mo, ano yung kulang, ano yung may sakit. Tapos meron siyang meron silang treatment dyan na acupuncture, Tito Louie, Tita Morley, na hindi, ang acupuncture, di ba karayom yung tinutusok Yes. sa'yo. Di ba napupunta kayo ni... Yes, ako every Di week ba si napupunta Noel ka sa Ferrer. acupuncture? Oo, every week Noel, nagpa-acupuncture ako. Karayom yung tinutusok. Diyan sa Nagoya, yung clinic niya na pinupuntahan ng award-winning actress, ay para siyang sinulid. Para siyang sinulid na tinutusok sa'yo, pero nakakatusok sa balat mo. Hindi siya karayom. Sinulid siya na effective naman talaga. Kaya ang ganda-ganda pa rin ngayon ng actress na ito na mukha siyang bata pa rin. Kahit medyo thunders na, pero bagets na bagets pa rin ang mukha. Kasi isa yan sa sikreto niya. Yung acupuncture sa mukha dyan sa Nagoya, Japan. At dyan, merong isa dyan na building, Tita Morley, may isang building dyan na parang mayroon siyang mga bars sa bawat floor na iba-iba dyan. May iba-iba dyan na kapag mapindot mo yung blue ba, or parang red na ilaw, mga babae ang nag-entertain sa inyo dyan sa bar na yan. Kapag merong isa dyan na parang blue, mga lalaki naman, mga hosto, yung mag-i-entertain. Parang ganun. Meron din diyang mga bar na mga trans woman na mga bading. Ayun, alam mo, Gorgie, Iba-iba, oo. dapat nabanggit mo yung acupuncture. Nabanggit mo yung acupuncture. Na-acupuncture ang pinsan ko sa Samar. Anong acupuncture? Natusok-tusok din siya ng karayom. Bakit? Ng mangkukulam. Kinulam? Ganon? Ano ba yan? Hindi na acupuncture yan, no? Natatawa ka pa. Samantalang may nangyari doon sa pinsan mo, di ba? Tapos parang tawang-tawa ka pa. Ayun na nga. Ano ka ba naman? Yun nga, acupuncture din siya. Oo. Usap-usapan kasi ngayon, di ba, pagdating ko, punta agad ako ng Samar. Kinulam daw yung pinsa ko kasi wala naman siya kasakit-sakit. Di ba? Galing nga siya dito sa Pilipinas, nagpatingin siya, wala siyang sakit, maayos ang kanyang katawan. Okay. Diyos ko. Anyway, nasingit ng biglang Naisingit mo yung acupuncture Pero na alam mo, yan. Gorgie and Tito Louie, ang sarap ng sashimi sa marami na ako Fresh. nakainan ng sashimi, pero iba pala ang sashimi dito sa Fresh kasi talaga. sa Hokkaido. Ang sarap pala talaga ng sashimi nila. Oo. Ang tindi, ang sariwa talaga. Mararamdaman mo talaga. Oo. Kasi ang natitikman natin, ang sashimi sa Pilipinas, lagi-laging tuna. Pagkatapos yung salmon. Yun ang mga sashimi na natitikman natin dyan eh. Pero para sa Japan talaga, kahit na anong klaseng isda, matitikman mo at napakasarap talaga. At kahit yung Pero ang type ko talaga yung yellowtail, ang gusto-gustong hamachi. Hamachi. Hamachi, masarap. Hindi lang naman yung mga isda, Tito Louie, pati yung mga beef nila, pati yung mga karne,
kahit baboy. Ay, ang sarap ng Wagyu. Oo, yung mga Wagyu beef, yung mga Kobe. Sarap ng Wagyu Ay, sarap. Beef, yung mga ganyan. Masarap talaga. At yun ang na-enjoy ko rin sa Japan, ang pagkain talaga. Ay, sobra. Ang sarap. Tsaka mararamdaman mong malinis. Hindi ka gaya pa. Sorry po ha sa mga kapwa ko Pilipino ha. Sorry po hindi ka gaya sa mga karinderyang madalas kong kainan. Hindi ko naman inaano. Na pagkatapos mong kumain, may aftertaste. Doon wala. Wala talaga, oh. So parang dyan ka na gusto mong kakain, di ba? Anyway, tuloy-tuloy pang ating chikahan at masaya at I'm sure itutuloy-tuloy dito Molly pagbalik dito. Marami pa siya ikikwento at sana nga may mga makakapanaya, mayroon ka dyang mga chichikang mga entertainers or sino dyan ang mga ano na nandyan ngayon sa Japan, ang mga nagpe-perform ngayon sa Japan. Pero marami na tayong pag-uusapan ngayong gabi, lalo na't Valentine's Day. Diyos ko, alam mo na loka ako, huli ko lang naalala, Valentine's Day bukas, tapos payday pa pala, kaya grabe Oy, yung mga bongga. tao sa malls, traffic, kahit sa parking, sa malls, ang hirap mag-park, punong-puno ng mga sasakyan, ang daming tao sa labas, lalo na siguro bukas, di ba, ang Valentine's Day. So, sa atin naman, parang wala naman dati ang Valentine's Day sa atin, di ba? Ay, Gorgie, may Valentine's Day. Kung gusto mong magkaroon ka ng love life sa araw ng Valentine's, Ng puso. may mga for rent na mga lalaki. Naloka guwapo, nga mga ako. Oo, may nakita ako sa Oo, Facebook, meron. yung mga for rent date, Valentine's date for rent, Tito Louie. Merong may mga presyo. Merong isang 200 pesos for 5 hours. Sa 5 oras, 200 pesos na ang rental mo dito sa kadate mo. May itsura naman. Gwapo naman siya. Ang sa kapaloob doon sa 200 pesos na 5 hours ay may holding hands, ikot-ikot kayo, may stroll, pero walang picture at dapat low-key lang daw. Tahimik lang. Pag magbabayad ka ng 500 pesos, 6 hours yon. Sa 6 hours na 500 pesos, may holding hands na, may hug, may yakap, may stroll, tapos may coffee date daw. Pwede rin daw mag-picture, pero wag daw i-story. O, di ba? May mga ganun silang ano. Ewan ko kung may mga papatol dyan. Ako parang gusto ko i-try kapag may makita ako. Gusto ko lang ma-experience yung mga ganyan. Pag magbayad ka ng 1,000 pesos, 12 hours ang 1,000 pesos. Holding hands, may hug, may stroll, may coffee date, picture and video. Manood kayo ng sine, pwede daw. Okay ang picture, pwede rin i-story. Sabi, pag sa loob ng 1,000. Ako gusto ko yung may chorba. Wala bang may chorba? Merong 2,000. Merong 2,000 buong araw na yon, 24 hours na. May holding hands, may hug, may stroll, may watch movie, at pwede kayo mag-picture-picture. May photo booth. Ngayon, kung gusto mo may chorba pa, bahala na kayo magkwentuhan. So, gusto mo ba i-try, Tita Morley? Para makatipid ako, chorba agad. Chorba Sabi mo, agad. Tito Gorgie, type mong i-type. Oo. Ay, type mong Experience. Type mong i-try yan. Safe ba sila? Ay, yun nga. Tingnan natin kung safe nga ba. Kasi, Naku po. pinopost kasi nila sa pinupost nila sa Facebook. Baka mamaya, sinasabi nilang 1,000 pesos. Ibang face. Mamaya, ang mawawala pala sa'yo, buong wallet mo na. Correct. Hindi lang yan. Baka Oo. ibang tao ang pupunta sa'yo. Oo. Ibang mukha ang ginamit. Pwede rin. Tapos sa halaba sa 1,000 pesos, may holding hands, may hug, may stroll, may coffee date, may picture, may video, ma-watch ng movie. Hindi na dagdag dyan, baka may tubo pa. Matubuhan ka na. Diyos ko. Diba? Ginawang business ang Valentine talaga. Oo, ginagawa. Na ang sabi nila, bukas daw, ngayon daw ay araw ng mga utak. Bukas daw araw Bakit? ng mga ngayon araw ng mga utak, bukas araw ng mga puso. Sa susunod na araw ng mga bituka. Kasi busog ka na. Ganyan ang mga iisip ba nila. yan? Oo. So anyway, bago natin pag-usapan ibang mga maiinit pang chika sa showbiz, batiin muna natin ang ating mga nanay, lalo't matutuwa sila dahil kompleto tayo ngayong babati sa kanila. Simulan natin Of course, si Mami Sherry kay Mami Ramirez. Sherry We love you, Mami Sherry. And happy Valentine's Day kay Miss Happy Joyce Valentine's. At si Mami Ramirez. Norma Caringal, Yes. batiin din natin. Si Miss Joyce Ramirez kaya may ka-Valentine's date?
Ay! Malamang. Nako. Sa wala. So namang sa wala. Si Mami Norma Karingal at saka si... Ang pambansang nanay. Yes. Nanay Linda Nanay Linda Asonsa. Sonsa. Yes, hello. Nako, Magandang gabi po sa inyo. At alam mo, nabanggit si Miss Joyce, I'm sure kilalang kilala ni Miss Joyce Ramirez. Itong kwento sa akin ng isang kaibigan natin sa Panulat. Nakasabay niya ng parang may coverage sa ibang bansa. Ang isang isang maganda at sexy na TV newscaster ng isang TV. Nakilala yan. Yes, nakilala na maganda ang pangalan, 'di ba? Controversial ang pangalan niya. Dahil meron daw tawag sa kanya ng isang politiko, isang may posisyon sa gobyerno na mukhang sila pa rin at sila pa rin talaga yata. Tawag daw ng tawag at kung ano-ano ang mga pinapapabili ni sino ba to? Itong itong reporter nito, pinapapabili niya na kailangan yata i-GCash or i-send sa kanyang bank account para mabili yung mga gusto niyang bilhin, i-shop doon sa lugar na yon. Ganyan kabongga. Ibig sabihin nangaharbat. May Ibig sabihin nangaharbat. May harbat-harbat na dagdag, di ba? Ganyan yung kanyang na to. Anyway, Lynn Figueroa, hello, happy Valentine's Day. And of course, Connie Tan Aguilar, ang galing naman pala sa Japan, hindi siya ganun kalamig. Here in Mississauga, Toronto, it's very hard to store kasi sobrang lamig. Sometimes ang temperature is negative 18. Pero it feels like negative 30. Oo. Ayan. Oo. Sino daw yung award-winning actress na nagpapa-acupuncture sa Japan? Yes. Speaking, Tito Gorgie, speaking of Toronto, nabanggit sa akin ni Frank Crawford. Magbabakasyon na siya sa Hawaii and then diretso na siya sa Maynila. Naku dapat bistahin niya si Tito Gorgie at Tito Morley Yes, dapat pumunta ka dito sa aming istasyon. Dapat magkita kami Yes, oo. Para matsikahan na natin. Diba? Anyway, marami pa tayong pag-uusapan pa. Bukod sa mga nangyayari dyan sa Japan, hello muna kay Riley Maxine Dolos. Of course, Tita Becky Villanueva Tezuka. Maraming salamat din. At hello kay Rina Alcantara Meli. Yes, happy Valentine's Day. Rina Alcantara Meli at Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera Nueva Ecija, Marilu de Guzman, Shari Picho, Happy Hearts Day din dyan sa inyo, Miggy Faliar Villa, and Marife de la Cruz, Vasey Bunsoy, Vincent Gonzalez, sabi niya grabe ang yelo, malamig, I was in mid-80s, sabi niya it was in mid-80s daw, being a waiter, taga-timpla daw ng alak ng mga Hapon, ang dami raw yakuza, Joan. Tapos, ay, ang grabe ng yelo. Sabi ganun ni Florby Fernandez. Josie Quismodo Gabinete, hello sa inyo dyan. And, may paliwanag si Marilu de Guzman dyan sa thread embedding acupuncture ang tawag. Sabi niya yung parang sinulid lang. Zon Ramos de la Cruz dyan sa Pampanga. And, Lynn Reyes, Judy Manuel, hello sa inyo dyan. Okay, nawala na naman ang mga message. Okay, Tito Louie, may babatiin ka pa, Tita Morley? Yes, at yung mga supporters natin sa Ilocos, Slovakia. Si Mami Gran, Araceli Mandac Lasso, Ding, Ray at saka Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Dejon Reyes, at Tony Sedi Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap at saka Eric Angeles, and of course Tina and Lando Ruiz. Maraming salamat sa support sa programang to. Yes. Ayan. Ako naman babatiin ko at pasasalamatan ko yung pinsan ko na si Lori Marcos. Thank you so much dahil nakasama ko siya dito sa Nagoya at sa may Hokkaido. At syempre kay
kay Maria Pangilinan. Sobrang mahal ako ni Maria Pangilinan dahil from Osaka pumunta siya rito sa sa may Nagoya. Oo, para ipasyal ako sa kabuuan ng buong Nagoya. Thank you so much. Maria Pangilinan. O, ayan. Diyan sa Nagoya, Yan, nagsusnow din, mapasasalamatan ko Tita muna. Morley. Nagsusnow na rin dyan, pa rin dyan. Walang snow pero sobrang lamig. Lamig pa rin. Malamig. Oo. Tinatanong ni Paul Malamig. Roger Lau, tanungin ako, nakapunta ka na raw ba sa Mount Puget? Ano yun? Mount Puget? Ano yun? Fuji. Baka Fuji yan. Baka Mount Fuji. Kasi naman Fuji, Mount P-U-G-E-Y, Fuji. ano ba yun? Pero alam sa mo, Mount Gorgie, Fuji, may kwento hindi ko lang, doon ha? sa Nagoya hindi sa Nagoya Mas malapit doon sa Tokyo pinuntahan yun, namin. Hindi, Tokyo. mas malapit doon sa pinuntahan namin sa Numazu. Yun, malapit. Hindi sa Tokyo din. Pero alam mo, Gorgie, Oh. nung papunta ako sa Hokkaido, nung nasa eroplano ako, tanaw na tanaw ang Mount Fuji doon. Oo, makita. Kitang-kita doon ang Mount. Nakunan ko ng picture yan. Okay. Kitang-kita talaga yung pinakatuktok. Oo. Nakunan ko ng picture yan eh. Oo, siguro nga madalan mo malapit doon. Pero sa Tokyo, malayo siya. Tristan Wyatt Gula, Hello, Lurel Intagre, House, Arizona. Tito Louie, trending pa rin ba hanggang ngayon sa Amerika? Ang Arizona. Grabe. Bakit? Tristan Wyatt Gula. Ngayon kasi, merong issue nationwide to. Si Guthrie. Guthrie ay isang nanay ng Today host dito sa Arizona na kinidnap siya doon sa bahay niya at hanggang ngayon ay hindi pa nalalaman Missing kung pa. sino. Pero buti na lang kamo at meron siyang ring camera, yung CCTV. Pero yung tao naka talagang fully Naka-cover yung enclosed yung mukha. mukha niya. Ang hirap tignan. Pero alam mo naman ang FBI, pati mata alam nila kung sino ka. Talaga? Kaya ang dami-dami na nilang, ang dami-dami nilang tawag na siguro ito yung taong to, ganito, ganyan, die. Sa Nahuli. totoo lang, 2 weeks na. 2 weeks na. She's 84 years old at meron siyang condition na, I think she said diabetes, hypertension, wala pang medication. So, ang taong yon sabi, ang ransom $6 million. Pero Grabe. cryptocurrency ang gusto ibigay. Cryptocurrency. Grabe Oo. naman. Oo. Ay, grabe naman yun. Ay, tinan ninyo, Guthrie, Guthrie. Nationwide check yan, natin. tinan nyo. Oo. Guthrie. Diyan sa Arizona, Kasi no? popular yung anak niya. Kasi host yan ng Today Show. Ang mahal. Ay, Arizona. Napakawalang yan naman ang gumawa sa kanya. Oo. Hello sa inyo dyan, Randy Pasmalan, Gina Sembrano. Pero sana nga, no, para ang pag mga ganyan, dapat talaga mahuli na. Pero I think pag sa Amerika talaga nahuhuli sila kapag mga ganyan. Oo. Eto naman kanina po ay na-interview ni Kuya Boy Abunda si Priscilla Mereles at doon kinumpirma ni Priscilla Mereles na divorce na pala sila ni John Estrada. Dapat daw ay gusto niya i-file gusto niya sana mag-file ng annulment dito, pero nataon naman daw yung time na yun ay pandemic, so medyo mahirap. So lumipad umuwi ng Brazil si Priscilla Mereles para doon siya mag-file ng divorce at iwan na siya ng special power of attorney para siya ang mag-aasikaso doon sa Brazil ng divorce at nag-grant na nga ito na divorce na nga, so divorce na nga itong si Priscilla sa kay John Estrada. Ang kwento niya nung sinabi niya kay John Estrada na ito ang sakit siguro, ano kaya pakiramdam mo, sasabihan ka nito ng taong minahal mo rin naman at naging asawa mo siya, di ba? Sabi doon ni John Estrada, sabi niya, Pri, bakit mo ito ginawa? Sabi daw gano'n ni John Estrada sa kanya. Tinanong siya ni John Estrada. Ang sabi daw sa kanya ni Priscilla, because I have told you, I don't see myself sharing a life with you anymore. And I don't think there is any reason to stay married to you if I don't see myself with you as my partner, as my companion. I don't see a future with you. Ang sakit kaya nun. Diba? Pagsasabihan niya, I don't see a future with you. Masakit ka rin na pinakasalan mo. Masakit yun, Gorgie. Pero, kung ikaw ay naging mabuting asawa,
Kaya nga. Pero kung oo. hindi, paano mo sasabihin masakit? Totoo naman. Kasi si John Estrada ay sinisikap pa niyang magkaayos sila. Parang pa siya, nag-e-effort pa siya na masettle at maayos pa ito. Kaya lang, nag-divorce na nga. Kasi kung kung technically speaking, kung married pa rin naman kayo kahit magkahiwalay kayo, pero hindi naman kayo annulled or hindi naman kayo divorce, may pag-asa pa. May pwede pang pwede kang mangakong babaguhin ko na, magbabago na ako, hindi ko na ito gagawin, chuchu. At pwede mo pang mapahinuhod, 'di ba? Pwede mo pang ma-convince yung asawa mo na makipagbalikan sa iyo. Pero itong na-divorce na tapos sasabihan ka na I don't see a future with you, 'di ba? Pero mas mabuti na yung ma-divorce na, Gorgie, kaysa yung asawa mo gumagawa ng milagro tapos palalabasin na ikaw ang masamang tao. Mas masakit yun. Yan bang ginawa ni John Estrada or meron kang pinaparinggan? Alam. Hoy! Or meron kang pinapatot sa dahan na mag-asawa rin na naghiwalay? Pinapatot sa dahan mo ba ito yung babae, yung wife nung friend mo? Pero may mga ganyang pangyayari, di ba? May mga ganun. Kumbaga, in general yan. Oo. So, in general talaga ha. In general talaga. Pero yun na nga, kasi ang sakit ng mga ganung linya na sasabihin sa'yo na parang hindi, samantalang nagpakasal kayo noon, nagkaroon pa kayo ng anak, maganda naman sama ninyo. So, natapos lang ng ganun at talagang isinara na niya yung kanyang pinto, ang kanyang puso sa iyo, wala na talaga. So yun ang mahirap. Yun ang Sa akin, ako, Tito Gorgie at Tito Louie, mas gugustuhin ko na yon. Kaysa habang buhay na umaasa ka na mahal ka niya, tapos nagkakaroon ng lokohan, mas mabuti na yung diretsahan, mas mabuti na yung prangkahan. At least alam mo kung anong dapat mong gawin. Oo naman. Kumbaga after maging magkaibigan na lang kayo, ganun. Sa takbo ng mga pangyayari, sa mga pagkasabi ni Priscilla kay Jan, parang wala siyang balak makipagkaibigan. Parang okay na lang siguro na families or parents sila sa kanilang nag-iisang anak. Ito nga si Rina Alcantara Meli, gusto na rin daw niyang makipag-divorce. Sabi niya, ako to get a divorce, sabing ganon. Ngayon, Rina Alcantara Meli, ano naman ang gusto mong mensahe sa lalaking i-divorce mo? I-text mo natin. Sige, para mabasa ko na. Para basahin ni Gorgie at ni basahin ko siya Tito Louie. talaga. At iparating natin dun sa Ibang lalaki. klase rin, Tito Gorgie? Ibang klase rin si Priscilla na talagang tinuldukan na niya. Yan mga babaeng merong panindigan sa sarili. Correct. Na I can take care of myself without you. Parang ganun. Nasaktan siguro siya. Oo. Ito naman. Ako parang mas gusto kong pag-usapan yung buhay ni Alcantara Meli. Ni Rina. Mas makulay. Hinihintay ko na nga yung message niya dito para dun sa lalaking i-divorce niya I-message mo yung kay John Estrada na yan, sisiw lang yan sa buhay ni Rina Alcantara Meli. Nga lang yan. Yun, walang-wala yan, Sus ko. Walang-wala yan, John Estrada na yan. Diyos ko. Yun na. Nako, tama na yung mga divorce na yan at mga legal separation na yan. Dapat maghugas na kayo ng pinggan, no? Bago tayo maghugas ng pinggan, hingan ko lang si Tita Morley ng mensahe o ng kanyang pananaw sa paghingi ng sorry ni Tita Christy Fermin, kasama si Wendell Alvarez at saka si Romel Chica ng paumanhin sa kay Bea Alonso dahil nga pinatawad na sila ni Bea at inurong na nga siguro yung yung demanda laban sa kanila. Na ang sabi nga ni Tita Christy, sabi niya, Bea Alonso, salamat sa pangunawa mo sa aming hanay kung paanong nirerespeto ka rin namin at pinahalagahan ng iyong sining. Kahit kailan wala po kaming ninanais na siya'y saktan, siya'y sirain o wasakin, wala po. Yun ang sabi ni Tita Christy. At yun na nga, nag-sorry na siya. At pinatawad na rin naman na ni Bea Alonso, sina Tita Christy. At yun, inurong na nga yung kanyang yung kanyang kaso. Tama, di ba? Yung final na kaso. So, kasi kung yan, di ba, dapat kasama dyan si Tita Morley, no? Kung nandyan pa siya. Di ba? Pero alam mo, sa simula pa lang, Tito Louie at Tito Gorgie, naka-escape siya,
Oh. Kasi mula pa lang Tito Gorgie at Tito Louie, alam ko na magkakapatawaran kasi mabuting tao naman si Si Bea. Si Bea. Oo. At sa part naman nila Ate Christy, ni Wendell at ni Romel, napag-usapan lang naman nila. Hindi naman nila dinurog. Kumbaga, yun yung mga nakarating na balita. Na kung minsan talaga yung mga nakakarating na balita, nakakawasak. Pero kung pagmamasdan at mabasahin mo naman at lanamnamin mo yung mga sinabi nila, wala namang paninira doon. Kumbaga parang naging matapang lang siya dahil alam naman natin kung gaano katapang at gaano katalim ang bibig ni Ate Christy. Ito Bawat salita niya paglilinaw lang talaga. din, hindi pa pala naiurong yung kaso, kundi bukas Patawad pa lang. bukas pala napatawad na raw niya ni Bea Alonso, sila Tita Christy, bukas siya sa mediation para resolbahin yung kasong cyber libel na isinampa nga laban sa kanilang tatlo. Matatapos din naman yun. Tsaka alam mo naman si Ate Christy, kahit matalim ang dila, may puso din naman yan. Oo, mabuting tao din naman yan. At marami niyang natutulungan in fairness. Maliit lang yung mundo ng showbiz, di ba? Maliit lang yung mundo ng in showbiz. fairness naman kay Ate Christy. Tayo pa rin naman ang kahit na nawala na ako sa programa namin dati, dahil syempre kami ang original nan, tumatanaw talaga ako ng utang na loob kay Ate Christy sa pura na kay OG Diaz. Oo, kilala ko sila. At nilinaw, sabi ng abogado ni Bea Alonso, na nilinaw nila na itong itong pagbukas ng mediation at para ma-resolve itong cyber libel case na final ay act daw of resolve anchored in forgiveness. So mukhang maganda naman ang kalalabasan nito. Sana nga ay magkakaayos na sila talaga. 'Di ba? Okay, ituloy-tuloy pa po natin ang ating chikahan, pero bago po 'yan, isa po munang paalaala sa ating pong mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ang daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Base. Mami, laundry day na ba? Kunot na una naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Ayan. Diba? At syempre, batiin ko na rin at pasalamatan si Doktora Ansa Bora. Kaya lang, dapat sa 17 ay ayusin niya ang ngipin ko, kukumpleteho niya na. Pero humihingi ako ng paumanhin. Mukhang hindi ko na naman kakayanin yung schedule. Maraming salamat, Doktora Ansa Bora. Okay? Yes, Ofelia Caringal Calvelo. May komento na naman siya. Alam mo naman ang talasin ng dila ni Ofelia Caringal Calvelo. Yes, Elf Schroeder, hello sa inyo. At RJ Canivel, hello sa inyo dyan. Ito, tinatanong niya, ito ang susunod nating pag-usapan. Ano pa ang reaksyon niya sa sinabi ni Senator Binoy Robin Padilla tungkol sa mga bata? Ito kasi nagkaroon nga po ng Senate hearing on the proposed Children's Safety in Social Media Act na nagbitaw ng pahayag itong si Senator Robin Hood Padilla na ang sabi niya, maraming bata ang magagalit siguro, sabi niya. Pero pasensya na kayo. You are weak. Tinawag niyang weak yung mga kabataan ngayon. Wow! Hindi kayo katulad noong panahon naming na hindi kami iyakin. Noong panahon naming hindi uso ang salitang depression. Kasi sinasabi nga niya ay dati naman daw ay wala namang mga kabataan or ilan ng mga kabataan sinasabing depressed sila. Ngayon, laging iba ngayon yung sinasabing mental health ng mga kabataan na dumadaan sa depression at minsan umaabot na nga sa hindi maganda. At nag-react dito ang ama mismo ni Emma Atienza na alam naman natin na pumanaw itong si Emma Atienza na ang dinadahilan ay depression, dahil sa matinding depression. Nagsalita si Kim Atienza na iba raw kasi noon. Sabi niya anong panahon na yun na hindi
nabubuksan ng mga kabataan ang totoo nilang nararamdaman. Kahit mas lungkot sila o nadidepress sila, ay hindi nila masabi dahil takot sila sa kanilang magulang. Unlike ngayon na marami ang open or bukas sila sa pagtulong sa inyo kapag kayong mga kabataan ay dumadaan sa depression. Ang sabi ni Kim Atienza, while views may differ on how depression is understood across generations, one thing is clear, sabi niya, support should always be available. That's why we're put together a list of 24/7 crisis hotlines, because whether or not the word was used before, the need for help is real for many today. Kasi ngayon nga, marami yung mga nagpapaabot ng kanilang tulong at nandun sila sa pagkikinig, bukas handa silang makinig sa mga kabataang dumadaan sa depression. Unlike daw noon na yung mga kabataan na masama ang ano ko, nadidepress ako, sasabihan ka lang, nag-iinarte ka lang, wala namang mga ganyan-ganyan, di ba may mga ganon? Ganon kasi hindi pa din ang mga magulang natin noon sa mga kabataan noon na dumadaan pala talaga sa depression. Yes, Tita Morley. Pero ako, naniniwala ako 80% kay Robin Padilla. Kasi, 80%. Kasi yung mga kabataang ipinanganak ng 60s, 70s, 80s, 90s, matatatag talaga, matatapang talaga. Na dati kasi kapag pwede kang sabunutan ng teacher, paluin ng teacher, hindi nagsusumbong sa mga magulang. Pero tignan mo naman ang buhay, napapanuto. May mga anak na napapalo, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa mga magulang. Pero ngayon, mapalo mo na ng konti, ipapaano ka na sa children's Bantay-bata. Antay-bata. Tsaka noon hindi sa pag-ano dati kasi pagka ikaw ay nadidepress, sasabihin lang sila mga tao, naloloka ka na naman. Tapos parang nawawala lang yung galit mo, yung sama ng loob mo ng ganun-ganun lang. Ngayon, doon naman sa depression, kasi makabagong panahon, pwedeng nararanasan ng mga bata yan. At talaga namang nakakatuwa din na isipin na ang mga bata ngayon ay may kakayahang magsabi ng kanilang mga nararamdaman. Unlike before, wala silang karapatan na magsalita kung galit sila, masama ang loob nila, pero pansinin ninyo pansinin ninyo, mas marespeto, mas mapagmahal ang mga anak na mapinanganak ng 60s, 70s, 80s, and 90s. Hindi sila sumasagot sa magulang nila. Hindi basta malaya sila. Hindi sila namimili ng pagkain na kung ano lang nandiyan sa harap ng lamesa, yun lang ang kinakain ng mga kabataan nung unang panahon. Unlike ngayon, ang mga pagkain ng mga bata, puro mga instant. Gusto nila mga madadali. Gusto nila, pag ayaw nilang sumabay sa pagkain, pinababayaan lang sila. Noon hindi, sabay-sabay tayong kumakain. Tigit sa lahat, tuwing 6:00, sabay-sabay tayong nagdadasal. Ngayon ang mga bata, isama mo sa mga simbahan, sasabihin corny. Karamihan sorry po, magsisimba lang sila kapag kasama ang mga barkada. Lalo na pag simbang gabi, tapos sa simbang gabi ang iingay nila. Sorry po sa mga kabataan pero yun lang po ang pananaw ko. Well, yes, ang sama lang dito, yung comment ni Senator Robin Padilla ay nilahat-lahat na niya na ang mga kabataan ngayon ay weak. Ayun, doon din ako agree, Tito Louie. Yung sasabihan mo it's just below the belt. Yes. It's just below the belt for you to even say that ang kabataan ngayon ay weak. Alam mo ang depression, bakit? Panapanahon ba yan? Do you know na mayroong depression noon at ngayon? So, dapat kasi ay himay-himayin mo naman ang mga sinasabi mo dahil marami kahit nasasagasaan na tao. Agree naman ako dyan, Tito Louie. Agree rin ako sa iyo, Tito Louie. Kasi, huwag mong ibaliwalain yung nararamdaman ng ibang tao, lalo na yung mga kabataan. Kasi, dati yung nabavalidate yung nararamdaman mo,
kapag sinasabi mo din talaga at kung nakikita mo, lalo na kung pinahahalagan or binibigyang pansin ng mga magulang. Dati kasi hindi sa kanila yun, hindi nila binibigyan ng importansya yon, yung mental health at ang nararamdaman ng mga kabataan. Pero nakaka-survive naman yung mga bata noon dahil tinitiisa lang nila at dala na rin siguro ng takot. Sabi nga dito, hindi lang naman, sabi ni Romlo Deso, hindi lang naman ang mga kabataan ang dumadaan sa depression ngayon. Meron ding mga adults at merong social media dahil dala na rin sa social Totoo media. naman. Oo. Yuan Reyes, yes. Hello. Banong ng kabataan nung noon daw, mas disiplinado, marespeto, kaya naman kami noon at matulungin. Sabing ganon. Agree rin sa Romlo Deso sa sinabi mo, Tito Louie. Hindi namin alam ang ibig sabihin ng depression noon. Hindi ninyo pwede namang sabihin hindi ninyo alam, pero nararamdaman ninyo. Dumadaan kayo. Kasi maaaring dumadaan yung mga kayo sa bata, ganun. ang mga bata nung araw ay hindi vocal. Lagi-laging sinabihan ng mga parents na, hoy, huwag kayong sumagot sa mga magulang nyo. Kung anong problema niyan, keep it to yourself, blah, blah, blah. Ganon. Pero, meron ng depression nung araw. Kaya, it's not that right for the senator nasabihan mo yung weak, yung mga bata, 'di ba? Sabi ni Flor B. Fernandez, naku po, para sa aming mahihirap at walang trabaho, asa lang sa asawa kahit naluloko na, ginusto mo yan. Dito sa mga naghihiwalay pala. Sabi ito ng kanyang komento. Hindi naintindihan ni Robin Padilla ang mga sinasabi niya, sabi ni Ofelia Caringa Calvelo. Leo Havares, hello, matatag, sabi pa ni Ofelia Caringa Calvelo, sabi niya, matatag at magagaling din ang mga bata ngayon, kaya nilang mga tuwiran, malalakas ang loob at open-minded sila. Yes. Tama. Sabi ni Rina Alcantara Meli, social media is a big trigger that can cause anxiety and depression. Agree rin ako dyan dahil sa social media. At lalo na't kung mabiktima ka ng fake news, di ba? Yes, hello sa inyo. Hello, Mercy Presto. Agree rin siya sa sinabi mo, Tito Louie. Pansin ko, sabi ni Ofelia Caringa Calvelo, pansin ko ayaw nang ulitin ng mga bagong magulang ngayon, yung style ng mga magulang noon, hindi masaya at malaya ang mga kabataan. Tagulang. Hindi mas free kasi ngayon yung mga kabataan, mas hinahayaan sila kung ano gusto nilang sabihin, 'di ba? Pero doon lang naman ako, yun, kanya-kanya naman ang nararamdaman, pero mahirap, wag lang sanang i-generalize or ano natin ang ating mga kabataan, na sabihan nating mahina sila or weak sila. Dahil hindi nyo po alam kung ano ang nararamdaman at pinagdadaanan nila sa ngayon. And speaking nga of mga kabataan, Tita Morley, Tito Louie, si Albert Martinez naman ay gusto daw niyang mag-spend pa sapat na oras para sa kanyang mga apo at sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi niya, alam ko matatapos na siya. Parang sabihan na siya siguro na malapit na siyang patayin or matatapos na siya sa Batang Quiapo. Pagkatapos ng Batang Quiapo ay hindi na raw muna siya tatanggap ng trabaho dahil gusto niya mag-spend more time sa kanyang mga apo at kanyang mga anak. Heto, pakinggan natin si Albert Martinez na nakunan po namin sa premiere night ng pelikulang The Lotto Winner. Malapit na. Maraming time. Ngayon kasi busy pa ako sa Batang Quiapo. So, pag soon, I'll have more time for myself, for my grandchildren, and for my kids. So if ever na matapos ka sa Batang Quiapo, focus ka muna sa mga hindi ka muna tatanggap ng project. Hindi muna. Pahinga muna. Enjoy muna yung family and friends. And me time. May me time pa siya. Yung kanyang gusto ni Albert Martinez. Okay. Okay, wala na tayong oras. Tita Morley, Tito Louie. Ikaw ba, Tita Morley, ano pa ang mga plano mo dyan sa Japan? Dahil sabi mo bukas ay babalik ka na ng Pilipinas. So marami ka namang napamili-mili na dyan. Parang wala. Yun na. Aray ko. Wala siyang napamili. Dahil wala. Di ba magja-Japan ka rin? Sa 20, kailan ba ako alis? 27. Oh my. Sa 27 God. yata. Mga layas kayo.
Sa 27, Oo. tapos hintayin ko na lang mag-anniversary si Tita Morley na kanya pagpunta sa Japan, tsaka ako babalik. Aray ko. Uy, Ay, gusto sandali ko- lang. Gusto kong batiin ng happy birthday. Yes. Yung kaklase ko ng high school, boy ko. Happy birthday sa'yo. At syempre, Yun na. Ana Valencia, ang tatay ko, sabi niya hindi na mamalo, sit pa lang ikot ng puwet namin. Oo, may ganun talaga. Takot ka talaga, sabi ni Ana Valencia. At of course, happy birthday rin. Bukas isa-celebrate ni Chris Aquino, ni Heart Evangelista, ang kanilang kaarawan, kasabay sa Valentine's Day. At ang akin pong namayapang uncle ay birthday rin niya. At happy birthday dyan sa inyo po, Birthday sa in kabilang heaven. mundo. Sa At kabilang yung kasamahan natin din sa DCRH, si Gorgie, binabati Val. ko. Si Val Gonzales. Oo, binabati ko. Happy oo. birthday. Yes. Ito pa birthday isa niya. pang comment. Basahin Ayun ko na. lang bago tayo pansamantala. Paalang Marivi Francisco, ang kabataan dito sa amin matitigas ang ulo. Sabi niya, hindi ko alam kung saan yan sa inyo dyan. Nakakaloka. May kanya-kanya silang handa sa mga kabataan. Anyway, wala na po tayong oras. Tita Morley. Muli nagpapasalamat ako sa napakabait kong pinsan na si Lori Marcos at saka niya sa jowa sa pagtanggap sa akin dito sa Nagoya at pagsama sa sa may Sapporo o Hokkaido. Hanggang sa Nagoya. Tandaan po natin. Magdasal muna tayo, Tita Morley. Magdasal muna tayo. Tandaan po natin na ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahihiya. Sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. At doon sa mga kabataan naman, nakababaihan na may problema sa kanilang dinadala, wag po kayo magpa-abort, wag po kayo magpalaglag dahil ang sanggol ay hindi pinaanod sa kanal, hindi isinasabit, hindi pinagbibili, hindi pinamimigay. Dasalin po natin ang ating pong panalangin. gabi-gabing ipinapanalangin Para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta at pananakop ng dayuhan at nakabawasak ng impluwensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ang maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. 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 At Tita Morley, nakalimutan natin, syempre, birthday rin bukas. Happy birthday sa ating boss, Attorney Reg Larbal. Hello, happy birthday po. Happy birthday po. Oh, happy birthday. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. Ako naman po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Para sa D-Charts. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Have a blessed Sumaatin weekend, ang presensya ng everyone. Panginoong Jesus. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Jesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat